Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Malugod ng pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umangag banal na misa na may liturya ngayong Martes, ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral nina Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon. Pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingatan, susundin ng buong puso.
Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Halos sumihingal ako dahil sa kasabikan. Nananata mo yaong aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin. At sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang. Mahulog sa mga gawang lisya at ugaling mahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Sa tingin niyo po ba kung magkakaroon tayo ng assessment, ano ba lang sa buhay natin? Yung assessment, no, lagi naman yung paanyaya ay magkaroon tayo lagi no, ng self-evaluation, yung reflection, no, yung pagninilay, discernment. Sa tingin niyo ba, halimbawa lang po ngayon, masasabi niyo ba na meron kayong silbi sa mundong ito? Kasi yun yung isang magandang maipaalala sa atin. Hindi tayo binuhay at hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para wala lang. Lahat tayo dapat natin nagagawa kung ano ang silbi natin sa mundong ito. Hindi man sa mundo, pero at least sa mundo ng isang tao. Sa tingin mo ba may silbi ka? Kasi no, sa ating ebanghelyo,
sinasabi dito ni Jesus sa kanyang mga alagad, no, habang inihahanda niya ang mga ito sa misyon, no, na sa panahon na siya ay aalis na, sila ang magpapatuloy. No? Ngayon na nagbabalik tayo sa mga karaniwang panahon, ay binabalikan din natin yung mga mensahe, mga aral, no? Mga lessons, kumbaga. Kung sa panahon ngayon, kung naka-social media siguro sa Jesus, meron din ito sigurong masasabi natin higit sa pagiging influencer na maggagabay sa kanila. Di ba? Kaya nga sabi niya, kayo'y mga asin at kayo'y magsilbing ilaw ng sanlibutan. Asin at ilaw. Alam natin kung ano ang epekto ng asin. Kung kulang, hindi magiging masarap. Kung sobra, hindi rin magiging masarap. Hindi rin mapapakinabangan. Kaya pinagninilayan ko po ito dahil bahagi, yung pagiging asin at ilaw, ang focus ng kanilang misyon, ipahayag ang mabuting balita. Ipahayag ang tungkol kay Kristo. Yun. Kung ano ang mga aral ni Kristo, yun ang kanilang ipapahayag. Pero maganda rin na mapagnilayan natin, no? Kasi minsan tayo ay nagkakaroon ng tendency na yung bang maging self-righteous. Dahil tayo ay nagdarasal, nagsisimba, tuloy, imbis na makatulong tayong maggabay, lalo tayong nakakagulo o nakakasira. Kailangan natin makita yung saktong timpla. Saktong asin, saktong ilaw. Gaya ng nasabi ko, kapag kulang ng asin, minsan nga, parang mas okay pa kung kulang kasi pwede mong dagdagan. Diba? Pero kapag sumobra sa asin, itatapon mo na lang kung ano ang iyong niluluto. Kapag sobra ang liwanag, akala nating gumagabay tayo sa isang tao, pero lalong walang nakikita ang taong ating ginagabayan, kung kaya lalong naliligaw o napapahamak. Yun yung isang sekreto, no, na kailangan natin matuklasan kung paano yung saktong pagbibigay ng gabay sa isang tao. Yung too much, no? Sabi nga, anything that is too much is evil. Pero hindi rin naman pwede yung wala tayong ginagawa kasi hindi nga pwedeng wala tayong silbi. So, itatapon lang din naman tayo pagdating ng araw kasi wala tayong silbi. So, sa mga tao bang nakakasama ninyo, sa mga tao, sa pamilya ninyo, sa tingin nyo ba may silbi tayo o masyado tayong maalam? Kaya nga, di ba, sa nangyayari ngayon sa pamahalaan natin, di ba? Maraming masyadong magagaling. Kaya tuloy, pare-pareho tayo naliligaw. Kasi too much soul, too much light. Yung sinasabi nga, paramihan ng kaalaman. Kaya tuloy, kaya nga kahit yung isang word lang, di ba, na forthwith, hindi natin maintindihan. Forthwith, na ilang debate pa ang pinag-uusapan dahil lang masyadong marami tayong alam o nagmamagaling. Kaya, yan, pare-pare tayong ligaw sa sitwasyon natin ngayon. Gusto natin malaman kung ano ang katotohanan, so saktuhan lang natin. Pati yung mga payo natin, mga advice natin, kailangan natin saktuhan lang din. Pag ipahayag mo ang salita ng Diyos, pangaralan mo, pag nakinig, okay, you have done your part. Pero kung hindi, bahala na ang Diyos sa anumang pagkukulang natin. Pero wag lang nating sosobrahan yung atin pong
pagkilala sa ating sarili na alam natin lahat. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ang ating itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan, naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat na naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na ipinagkatiwalang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Nilda na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.